9:42 ang tumpak na oras. Simula tayo 9:42. Hindi magtatagal ay tayo. Ay nako, hataw na ho tayo. Happy Friday mga kapatid. At syempre meron tayong ina-anticipate this coming Sunday. Malaking celebration po yan. Celebration ng Mother's Day. Sa inyo na may mga magulang pa, may mga nanay pa, you are so lucky. Kami ho na mga iniwanan na ng aming mga nanay at nagpunta na sa langit. Wala na ho kaming mahalikan, wala na kaming mayakap na mga matatanda na mga nanay namin. So pagyamanin po ninyo yan ho, kapatid at Dr. Lover, dahil po Biyernes na ngayon, nakapaghanda na ba ang lahat para po sa Mother's Day ngayong araw ng linggo, this coming Sunday na yun? Pagkagaling nyo sa simbahan, i-treat nyo naman na maganda si Mador. Kami po, marami ho kaming inihanda ngayong gabi para sa araw ng mga nanay. Mula po sa mga kinakaharap na suliranin bilang ina hanggang sa mga inspiring stories ng mga super mom na talaga naman pong makapagpapamulat at magpapaalaala sa inyo kung bakit kailangan nyong maging proud at yakapin ang mga ilaw ng tahanan. Ngayong nalalapit na po ang Mother's Day. Abangan po natin yan ho, maya-maya. Ngayon po Nako, itong gabing to, punong-puno ito ng mga bagay na may kinalaman sa mothers. Gusto lang po namin ipaalala sa inyo na tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. At sa iba't ibang himpilan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. At para maging bahagi po kayo ng programa natin for comments, messages, suggestions, topic na gusto po ninyong pag-usapan sa ating programa, problema na gusto ninyong idulog sa programa natin, please follow ang aming Facebook page na Dr. Love. Maaari din po kayo na magpadala ng inyong mensahe sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com o dili kaya ay tumawag kayo sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi ho sa ating Dr. Love Facebook page. At sa aming pong pagbabalik mamaya, sandali lang before that. Ang dami na, Jen, na mga tumatawag sa akin ng mga kaibigan ko na tumutok na... trial pa lang yun sa atin, di ba? Trial pa lang yun. Tumutok na sa Channel 19 ng signal cable. At yung iba ay talagang magpapakabit na raw sila ng signal cable para lang maparood ang programa natin. Wow! At itong isang bagay ho, lalo ngayong gabi, ang gaganda ng mga music natin. You will love the songs that we will feature. Anyways, 9:45 is our time. Huwag na natin sayangin ang oras. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating mabuting balita para sa araw na ito ng Biyernes, ika-10 ng buwan ng Mayo. Ngayon ay kafiestahan ni St. John de Avila. Pero sa mga nanay na mga nakikinig ngayon o mga magiging nanay, pakinggan niyong mabuti ang Ebanghelyo dahil ito'y tumatalakay din sa buhay ng isang babae na magsisilang ng sanggol at magiging ina. Bakit nataon ngayong Biyernes ang isang napakagandang ebanghelyo
natatalakay sa gagampanan at magiging experience ng isang babae na magiging ina. Narito ang mabuting balita buhat sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 20 hanggang 23. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayo malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayun din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na yon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual. Maraming salamat. 9:51 ang tumpak na oras. Puntahan po natin ang ating episode na ito na tatalakay tungkol po sa mga nanay. Okay? Ito po ay hinango natin sa programang Face to Face na napapanood po sa TV5 Lunes hanggang Viernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali at may replays po ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 sa Signal TV 1PH Channel 1. Ngayon, kung meron po kayong mga komentaryo sa ating mapapanood po ngayon, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga komentaryo o mensahe sa comment section sa ating Facebook live stream sa 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook Messenger ng Dr. Love. Or maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe o tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Sa mga ka-doctor lovers natin, pwede na ho kayong kumuha ng panyo, pwede na kayong kumuha ng tissue paper, pampunas ng inyong mga luha. Kung kayo ay isang ina, makaka-relate po kayo dito. Sa mga anak na mga wala ng magulang, wala ng nanay, makaka-relate kayo rito. Ang kwentong handog po ng face-to-face ngayon ay tumatalakay sa isang ina na nagdaramdam sa kanyang mga anak. Sa halip kasing pag-aaruga at pagmamalasakit para sa kanilang ina, pagmamalupit ang ipinalit ng kanyang mga anak. Kaya naman, ang tanong ni Nanay Maria sa kanyang mga anak, "Mga anak, pabigat ba ako?" Narito po at panoorin natin ang episode na ito. Nanay Maria, ilang taon na ho kayo? 77. 77. Nanay Maria, ikwento niyo po sa amin, ano ho ang problema ni napasugod kayo dito sa face-to-face? Ang ikasabi ko, ma'am, yung anak ko nga dalawa, si Rosilda at saka si Virgie. Yun ang sakit sa kaloob-looban ko. Sa maliit pa sila, inaruga ko sila. Inarugaan ko sila. Halos subo ko. Hindi ko na lang ituloy kay ipakain sa kanila. Pero ngayon na matanda na ako, daw inapi-api na ako nila. Hanggang ngayon. Ma'am,
Aywan ko lang, ma'am, kung makayanan ko to, ma'am. Bakit ginanyan ako nila, ma'am? Nanay Maria, ano hong ginawa sa inyo ng mga anak ninyo? Ano, ma'am, yung doon ako sa kabila, magpunta ko doon, kung may hiningiin ako sa kanila, makarinig pa ako ng salita na hindi maayos. Ang gusto ko na, ma'am, kung magbigay kayo, magbigay, walang padala nga salita na hindi maayos. Paano kayo kumakain? May ano ako, yung kapitbahay, may kapitbahay ako. Pag magutom na ako, magpunta ako doon, manghingi ako sa kanya, binigyan ako niya ng ano, yung pagkain, ulam at saka kape. Eh kung pinalayas kayo, nanay, saan kayo nakatira ngayon? Diyan sa kaibigan nyo? Hindi, yung may isa naman ako na anak, minsan doon ako. Pag magalit naman, lalayas na naman ako. Sabi ko pa nga ni sa sarili ko, mabuti pa mamatay na lang ako na hindi ako Maging pabigat. hindi ako magpabigat sa kanila. Okay. Siya ang sinasabing anak na malupit umano sa nanay niya. Totoo ba ito, Roselda? Pasok. Aling Roselda, totoo bang pinagmamalupitan ninyo ang inyong nanay? Naruga po yung nanay ko, kaso nga po yung pag pinakain namin sa ayaw niyang kumain, namimili siya ng ulam na ilalagay namin sa dami kong anak na binapakain. Siyempre hindi ko maano yung gusto niya. Totoo ba yan, Aling Maria? Hindi naman, ma'am. Bakit? Hindi ba na ako magkain kahit gulay kung wala lang masama na salita na marinig ko? Kasi daw pag pinakakain ninyo, ay may sinasabi pa kayong hindi magandang pananalita. Eh, mahirap talagang kumain. Hindi po Aling totoo Roselda. yan, hindi po totoo yan, ma'am. Nagsinungaling po yung nanay ko, ma'am. Hindi ako sinungaling. Hindi po, nay. Hindi po Aling hindi Roselda. kayo pinagkaanuhan, nay. Masakit naman sa akin, bugilan niyo ko yung nanay ko, pero may masama din po ako ng loob sa kanya. Simula po nung 9 years old pa lang po ako, sinasaktan nila po kami. Yung pamalo ng nanay ko, bayabas, saka yung kawayan. Tapos yung isang kapatid ko po, pumasok sa ilalim ng bahay namin, parang lang siya mapapalo ng nanay ko. Aling Roselda, sa akin po nanonood ang nanay ko ngayon, ha? Bali-baliho yung hawakan ng walis tingting, walis tambo, ha? Dahil po ang kanilang generation ay talagang namamalo. Tapos nadala pa natin yan, ha, ng konti. Si Daniel at saka yung pangalawa kong anak si Carlito ay napapalo ko. Hanggang sa nawala. Nung mga bata sila, palo! Kasi nadala namin yon. Namamalo ka rin ng anak. Hindi ko po pinaranas sa mga anak ko yung naranasan namin sa O, di nanay ko. mabuti po, kung ma'am. ganon. 'Di ba? Pero, hindi kasalanan ng nanay Maria mo kung paano sila because yung generation nila, ibig sabihin yung panahon nila na yon, ay yun ang talagang pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po ako nagsasalita po sa kanya po. Hindi ako nagsasalita kay nanay na masama. Sinungaling yung nanay ko. Ikaw ang sinungaling. Hindi yung totoo na. Ikaw ang sinungaling. Oo. Ikaw ba ay pinalayas mo daw ang nanay mo, Ate Roselda? Nung time po na naan na po ako sa parang naramdaman ko sa kanya na ayaw niyang kumain. Tapos ayaw kong kumain, walang ulam. Gaganyan yung nanay ko. Siyempre sa hirap namin, isa lang po yung nagtrabaho sa amin, ma'am. Yung asawa ko lang, ma'am. Eh, pero magulang mo yan eh. Yung mga aso, kinukup-kup natin, kaalakas-lakas kumain ng mga yun. 'Di ba? Aling Roselda, totoo bang kayo po ay napilitan na lang alagaan ang nanay nyo? Opo. Bakit kayo napipilitan lang? Mahal ko pa rin yung nanay ko po kahit papaano. Eh, pero ba't kayo napipilitan na alagaan?
Ilan ba kayong magkakapatid? 5 po. Kamusta yung mga ibang mong kapatid? Nandun po sa Novaliches yung Bakit hindi isa. sila, ba't ang nanay mo hindi malapit doon? Ayaw rin niya doon. Sila naman ay awang-awa sa dinaranas ni Nanay Maria. John Mark at Virginia, pasok. Aling Virginia at John Mark, sino ang gusto man sa inyong magsumagot nitong tanong ko? Paano ba talaga tratuhin si Nanay Maria ng kanyang mga anak? John Mark. Ano po kasi po, ma'am, yung pinapadala ko pong pera kay na Lola Maria po, si Tita Dadang po yung pinapadala nito, tapos kalahati lang po na pupunta kay Lola Maria. Interesado ako doon kay John Mark kung bakit siya nagpapadala ng pera. John Mark, anong relasyon mo kay Lola Maria? Apo po ako ni Lola. Ikaw ay apo. Sino ang nanay mo? Pinsan po ni Tita Dadang yung nanay ko. Bakit ka nagpapadala ng pera? Para po kay Lola Maria kasi nakikita ko po yung ginagawa sa kanya ng mga anak niya. Okay. Wala na po sa kanya nagbibigay na... Kunyari, magbibigay ka ng magkano? Sa pag sumasahod po, binibigyan ko po si Lola Maria ng 1,000. 1,000? Ano nangyayari? Napupunta na lang po kay Lola Maria, 500. Okay, so ano nangyayari dun sa kalahati na lang daw ang nakakarating? Hindi po totoo yan, ma'am, na inano ko, kung kinuha ko yung pera ni nanay, ma'am. Sinungaling po yan siya, ma'am. Sinungaling ka. Paano ako Hindi magsisinungaling? wala kang Tinatanong ko na pinadala kay Lola Wala kang Maria. pinadala sa akin, Si huwag Lola kang Maria pala yung sinungaling dito ngayon. Ikaw, huwag ka magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw pa nga nanghingi sa kay nanay ng pera, pambili mong alak eh. Nagtatrabaho ako para bigyan ko si Huwag Lola kang Maria. magsinungaling. Kaya kamo hinihingan niyo si Huwag Lola Maria ng magsinungaling. pera. Huwag ka magsinungaling. Lola Maria, totoo ba na binibigyan kang pera ni Mark? Ni John Mark? Opo. Binibigyan kanya ng pera. Eh, ikaw, siya daw ang humihingi sa'yo, pang-inom. Totoo ba yun? Hindi naman. Ayon sa research, si nanay ay may pensyon sa barangay. Tapos, binabawasan daw ito ni Roselda. Totoo ba, Roselda? Po, ma'am, totoo po yan, ma'am. Dahil para makabili kami ng pagkain niya, ma'am. Magkano ang pensyon sa barangay ni Nanay Maria? 3,000 lang, ma'am. Ha? 3,000. 3,000 a month. Okay, so bakit umaabot ka sa pagkagutom kung meron ka namang 3,000? Pinaghahatian po nila magkapatid. Ang mga magkakapatid ay hinahati-hati pa, Ate Napupunta na lang po Roselda. kay Lola Maria, 1,000. Sinungaling kayo. Okay, Ate Roselda, wait lang ha. Inaayos natin ang problema nyo. Kasi kung ayaw nyo namang arugain si Aling Maria, ilalagay namin siya sa Home for the Aged at yung pension niya, diretso na sa kanya. At siya na magdedesisyon kung sino ang mga bibigyan niya. Hahawakan niya na lang talaga yung pera. Naglalabada ka pa rin daw, nanay. Naglabada ako, ma'am, pero kunti lang ang sahod ko kasi matanda na ako, hindi ko na kaya ang marami. At saka pagka ano, Magkano kinikita mo bawat labada? 100 lang. Pero wala na hong 100 ngayon ng pagpapalaba. Kung sino man yung nagpapalaba sa'yo ng 100, ay nagtitake advantage yan sa inyo. Oo, labhan mo na lang yan. Kung konti lang yan, baka kaya mo na kaysa palaban nyo pa sa matanda. Yung 100 pesos mo, Nay, anong ginagastos mo doon pag nakukuha mo? Kunin pangalan niya, ma'am. Dr. Love, kayo na po. Salamat, Mama Carla. Very soon, si nanay ay wala nang matinong pag-iisip at kikilos na siya na parang bata na pinanggalingan niya. Sa kanya makikita ang pag-aalagang ginawa niya sa kanyang mga anak at paglilingkod. Mga bata na nanonood ngayon sa ating programa, samantalahin niyo habang nandiyan ang inyong lola, ang inyong ina, ang inyong ama na ngayon ay wala ng silbi at isang basura. Isang paghamon sa inyo.
Ibigay nyo ang dapat ibigay. Pakainin nyo ng gusto nilang kainin. Paligayahin nyo ang inyong mga magulang sa huling sandali ng kanilang buhay. Mapalad na umabot ng 79 hanggang 80 sa itsura ni Nanay Maria. Then and only then, pag pumikit ang kanyang mga mata, tutulo ang luha ng kanyang mga anak at magsasabing, mahal kita, nanay, mahal kita. Ito'y hamon sa inyo. Salamat. Maraming salamat, Brother June, Dr. Love. Maraming salamat sa iyo at balikan lang po natin before we pause for the break. Balikan lang po natin ang ating napanood ngayon sapagkat tayo po ay naghahanda para sa Mother's Day this coming Sunday. Gusto ko lang pong ibalik sa inyo ang alaala na si Nanay Maria ay 77 anyos na. Ang kanyang pensyon na 3,000 buwan sa barangay ay kinukuha pa ng mga anak niya para di umano ay maibili ng pagkain ng matanda. Si Nanay Maria na 77 anyos ay naglalabada gamit ang kanyang mga kamay at binabayaran ng 100 pesos a day. Now, ang reklamo ng mga anak niya, mapili daw sa pagkain si Nanay Maria. Ang sabi ni Nanay Maria, kahit nga gulay kakainin ko, lulunukin ko kahit gulay. Ang problema, hindi ko malunok dahilan sa mga sinasabi ninyong masasakit na mga salita habang ako'y kumakain. Can you imagine? Kung kayo po ang papakainin pagkatapos habang kumakain ka at gumunguya ka, makakadinig ka ng mga salitang masasakit na ganyan. Tandaan po natin, tandaan natin. Si Nanay Maria, kagaya ng mga nanay na nanonood ngayon at mga kapiling natin na mga matatanda na. Ito po ay refleksyon ng buhay natin. Nung araw, ang mga matatandang ito ang siyang nag-alaga sa atin. Nung araw, ito ang mga matsatsagang humahabol sa atin upang subuan tayo ng pagkain. Kahit ayaw nating kumain, susubuan tayo ng pagkain. Ihahatid tayo ni nanay sa eskwelahan. Pangangalagaan tayo ni nanay kapag tayo natutulog. Kapag tayo may sakit, si nanay hindi makatulog sa gabi at nagbabantay sa atin. Darating po ang panahon, si nanay mismo ay magiging parang bata na ngayon ay katulad po ni Nanay Maria. Magiging parang bata na aasa na lamang sa kanyang mga anak na inalagaan niya nung araw. Aasa na mapaliguan siya, aasa na masubuan siya ng pagkain, aasa na mabihisan siya, aasa na kalinghain ng isang matandang wala ng silbi at basura. Ito ang cycle of life. Sa mga matatanda, kikilos na po at mag-iisip yan na parang mga bata at parang mga sanggol. This time, tayo na mga nag-inalagaan ng mga matatandang ito nung kalakasan nila. Tayo ngayon ang mga ngalaga sa kanila. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show ganap ng alas 10:08 ng gabi. Oras natin ganap ng 12 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. Umuusok po ang aming telepono dito sa ating himpilan. Patuloy ang pagdating ng mga mensahe ng mga nakikinig sa ating programang Dr. Love Radio Show. May mensahe itong si Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City. Basahin ko lamang po, kulang na kulang tayo sa panahon. Sabi ni Giorgio Gonzalez, she's still a mother. No parent is perfect. Love is still important. I'm in the thick of imperfections. I should have scolded that daughter in a private room had I been there. Poverty is not even a valid excuse. Diba? Si dating OWA administrator, si Ate May Carmelita Dimson ay nanonood sa atin ngayon at alam kong meron din siyang mensaheng napakasakit sa kanyang puso
na makita itong mga bagay na ito. Kapatid, mga doctor lovers, nasaksihan po natin ang kwento ni Nanay Maria na tila baga ginantihan ng mga anak dahil umano sa pagiging malupit nito nung mga bata pa sila. Ngayon naman, himay natin ang iba pang mga pinagdaanan ng mga ilaw ng tahanan sa ating programang Dr. Love Radio Show sa ating paghahanda para sa Mother's Day this coming Sunday. Panoorin po natin ang mga video na ito. Ako, matagal ko na sinasabi sa kanya, naalagaan niya yung anak niya para yun na lang kung saan magpaano lang ako, paligayan na lang ako sa sarili ko dahil may edad na ako. Hindi, nag-aalaga pa ako ng mga anak niya dahil siya gala ng gala, inuman, kung saan-saan. Yan ang nangyayari sa kanya. Umingi po ako ng tawad sa anak ko rin kasi alam ko, ako po yung nanay na napakahina po talaga. Takot po mag-sabi sa lahat ng bagay. Takot po ako mag-isa. Tama po yung sabi ni Dr. Love. Nasa takot nga po sa talaga po para gano'n na nga po. Battery drive na nga po ako. Yun na po yung totoo doon. At yung sinasabi ninyo na yung anak ko ng bastos, hindi yan totoo. Ang anak ko araw-araw pumapasok sa eskwelahan. Kaya natuturuan niya ng tama. Kilala ko yung anak ko eh. Kahit nakapikit ako, kahit wala ako sa bahay. Kasi bilang ina, 9 years old yung anak ko, Grace. Ang anak ko, hindi yan nangangaway. Kahit saan, anong bata, minsan siya pang ang inaaway, naiyak lang yan. Kaya alam ko ang anak ko kung inangaaway o hindi. Kasi pag ang anak ko may kasalanan, nagtatago yan. Pero pag yan walang kasalanan, sasagot sa akin ng tama yan. Kaya sorry kung nasaktan ko yung anak mo. Sa totoo lang po, hindi ko po siya pinabayaan. Inalagaan ko po siya ng mabuti para po wala pong masabi po yung kanyang ama, yung ama niya sa akin. Pabayaho siya, ako ang nag-aalaga sa kanya. Lahat-lahat ginagawa ko po ng paraan para mabuhay po kami ng marangal na dalawa kong anak. Sa mga anak ko, kung nakalimutan ko sa kanilang pagmamahal, o raw ko silang alagaan dahil kulang ako sa pagmamahal sa kanila. Patawarin ninyo ako mga anak dahil nagkakasala ako para sa inyo nung maliliit pa kayo o lumaki kayo ng ganyan, magkaroon kayo ng pamilya ninyo. Patawarin ninyo ako at wala akong magagawa. Ganyan lang talaga ang buhay ng nanay nyo sa akin. Yan ang ating ilan sa mga kasaysayan sa face-to-face na atin pong nakaharap at natalakay. Ang ina, kahit po matanda na, kahit anong sama ng kanyang anak, kahit na anong sama ng pakikitungo ng kanyang anak sa kanya, sa kabila ng kanyang katandaan, maglilingkod pa rin po yan sa kanyang anak. Nakita natin yan at maraming pagkakataon na po natin na nakikita ang mga ganitong sitwasyon. Iba-iba ang antas, iba-iba ang kulay, iba-ibang kasaysayan sa buhay ng isang ina. Pero isang bagay lang ang nais kong ibahagi sa ating mga tagapakinig. Maaaring meron tayong mga nababalitang mga ina na ibinebenta ang kanilang mga anak upang kumita ng pera. Subalit, bangilan-ngilan lamang ito sa dami ng mga mabubuting ina. Ang isang ina, katulad ni Nanay Maria, kahit pagsalitaan mo ng hindi maganda, kahit palayasin mo sa bahay mo, makikita mo, nakaupo lang yan doon sa may hagdan ng bahay mo, kung hindi man sa tabi ng bahay. Nakaupo lang yan at umaasang muli mo siyang tatanggapin. Nakaupo lang yan sa tabi ng bahay mo at hindi lalayas yan kahit palayasin mo. Sapagkat ang nasa isip niya, hindi niya maiiwan ang kanyang anak.
ang patuloy na paalaala ko sa ating mga tagapakinig. Ang ating pong mga magulang ay dumadaan sa circle of life or the cycle of life. Nung tayo'y mga bata, itong mga matatandang ito ang siyang nagpapakain sa atin, nag-aaruga sa atin, nagbabantay sa atin, nagde-defensa at nagpoprotekta sa bawat isa sa atin. Tayo na mga bata nung araw, wala tayong alam na tama at mali. At kung tayo'y ginagabayan ng ating mga magulang, yung mga panahon ng ating mga magulang ay mahigpit sa pagdisiplina sa atin, maaaring doon sa mga panahon na yun ay hindi po natin makita ang kahalagahan ng pagdidisiplina. I personally experienced this. My father and my mother, they were both strict disciplinarian. At nanggugulpi talaga ang tatay ko at ang nanay ko. When I was younger, matindi ang galit ko sa tatay ko. Ayokong dumikit sa kanya kasi sinasaktan niya ako. Pero nung magkaroon ako ng pamilya, doon ko na alaala. At doon ko nakita ang mga itinuro ng aking mga magulang, lalo na ng aking ina. Kapag nagagalit ang aking ina, kapag hindi ako marunong magluto at hindi marunong magplansya ng damit ko, nandyan yung kukurutin kanya. Ngayon ko nalaman ang halaga ng pagdisiplina ng isang magulang sa kanyang anak. Hindi ko ipinagyayabang pero masasabi kong isa ako sa mga achievers sa buhay. Narating ko ang dapat kong marating dahilan sa aking mga magulang, lalo sa aking ina. Muli, sa inyong mga anak, ito ang pagkakataon para ma-realize po ninyo ang kadakilaan ng pag-ibig ng inyong ina sa inyo. Hindi madali ang maging ina. Lalong hindi madali sa pagtanda mo ay itakwil ka ng iyong mga anak at makapagsalita ng hindi magagandang salita na hindi mo makain. Ito ang impyerno sa buhay ng isang ina. Hanggang nandyan ang inyong mga ina, mahalin nyo at ipagkaloob ang bagay na magpapasaya sa kanya. Babalik ang palatuntunang Dr. Love Radio Show alas 10:21 ng gabi. Oras po natin, ganap na ang alas 10:23 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Magandang gabi ho sa inyo. Ito ho si Brother June Banaag, OP. At ang programang ito ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi, dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. At sa pagdiriwang po natin sa mahalagang papel ng mga ina sa ating lipunan, kilalanin po at tugunan natin ang kanilang lakas at sakripisyo. Sa pinakabagong pag-aaral po na inilabas ng isa sa leading survey software company na Milieu Insight, lumalabas po na 6 out of 10 working mothers sa Southeast Asia, kasama rin ang Pilipinas, ay hirap pa rin po sa pagbalanse ng kanilang mga oras para sa kanilang trabaho at family commitments. Parang nagiging trend na po ngayon ang panahon ng nanay ko. Ang mga nanay namin sa bahay lang nagluluto, naglilinis, nag-aalaga ng bata. Ngayon, kailangan ng magtrabaho ng mga nanay para ma-meet yung pangailangan natin, ano? At ang ating pong panaawin ngayong gabi ay isa sa magpapatunay dyan na makakasama po natin ngayong gabi, si Mrs. na.
pero batang-bata pa. Si Tara Fajardo. Isa po siyang working mom na pinagdaanan din po ang hirap na pagsabayin ng trabaho at ang pagiging ina. Alamin din po natin kung bakit sa murang edad ang kanyang first baby ay naging last baby niya na rin. Let's welcome to Dr. Love Radio Show, Tara Fajardo. Tara, can I call you just Tara? Yes po, Tara is okay po. That's very good. Welcome to Dr. Love. Thank You you look for very young. Thank you, sir. Ilang taon ka na? 27. 27. And ikaw ba yung nagtatrabaho pa? Or nagtatrabaho ka pa rin? Nagtatrabaho po, yes. So, what basically do you do right now? I have my own business. It's a marketing agency. It's called Cartal Manila. So what I do po, ngayon po kasi 'di ba ang trend social media. Oo. Kami po yung nagpo-post para po sa mga brands namin. Like for example, may negosyo po kayo. Gusto nyo po maraming bumili ng services nyo or products nyo. Kami po yung magpo-promote nun. Tapos ipo-push namin sa social media. Yes, I po. see. But do you do this at home? Yes. Or meron kayong opisina sa labas ng bahay? Wala po. Work from home po, 100%. Work from home. Yes, yes. Okay. So, before we go to your professional background, kasi naikwento ko po kanina sa inyo na nung panahon ng nanay ko, my mother was born in 1910. Nung mga panahon ng nanay ko, ang mga nanay sa bahay lang. You know, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng mga bata, naglilinis sa bahay. Yun ang role ng nanay. Walang nanay na nagtatrabaho noon. Pero ngayon, napuna natin na kailangan na magtrabaho ng mga nanay. Yes, double diba? income na dapat po. Now, you have a sole child. Yes. Na first and last, nabanggit ng Yes. ating researcher dito. Bakit naging first and last? Yes. So, I gave birth ng 22 years old. When you were 22? Yeah, Okay. 22 years old. And then I've experienced uterine atony. It's called uterine atony. And then yun po yung nakikita natin sa movies na parang may hemorrhage po siya after giving birth. Alright. Yun po yung nangyari sa akin. Kasi at first, di ba, usually it requires you to have 10 cm in order for you to have a natural birth. That's right. Pero yung nangyari po sa akin, nag 10 cm po ako. And then I was pushing for 2 hours. But Wow. then the baby didn't came out. Oo. So, ang ginawa po, sinies po ako. Then paglabas ng baby, yung uterus ko po, hindi na nag-contract. Oo. So, nagstay siya sa size niya. Hence, the blood loss po. So, I lost about 8 bags of blood. Wow. And an average, blood bags ng isang tao is 8. Oo. So, I almost died. Naubos na yung blood Yes mo. po. It's rare because sometimes it happens para dun sa may mga twins, Oo. para dun sa may mga 35 and above. And usually, hindi po talaga siya nangyayari sa mga 22 years and old. first baby. What happened to the child, the baby? She's okay po. Oo. Pero That's yun, very hindi good. na po ako Magkakaanak. magkaka-baby. Yes. At paano mo natanggap yan sa edad mong 22? Parang napakahirap sa'yo. Kasi sa isang nanay na 22 years old, malawak ang mga pangarap niya sa buhay. Yes, yes. Diba? Lalo yung husband mo, siguro nangangarap ng mga 3, 4 na babies na, para lumago ang pamilya ninyo. Totoo. And it was very painful para sa'yo. Yes, How did you po. cope with it? It's really hard po. Like, when I was in a recovery room, sinabi po sa akin ng doktor ko na hindi na ako magkaka-baby. My God. Na hindi ko po ma-absorb. Oo. Kasi, ano ibig sabihin nun? And okay naman ako, nagising naman ako. Ang pinaka-painful part is that, yung husband ko, gusto niya ng boy. Oo. And then, I have had like, syempre girl, thankful pa rin kami, pero sana may boy kami. And Para balanse, no? yes, I grew up in a really big family. So, I really wanted to have like 3 to 4 or even Yes, 5. oo. Yung maingay, Oo. masaya. Takbuhan sa Yes, bahay. pag may gatherings. How did you cope with this? Paano mo natanggap? Ang hirap tanggapin yan. Yes, mahirap po kasi syempre like gusto ko maingay, 'di ba? Oo. So kami ng husband ko nag-usap kami Mhm. kung paano namin like we even considered adoption. Yes, yes. Adoption, that's number 1, and then we opt for IVF for like
in vitro. In vitro Yes, fertilization. opo. Okay. And then sana meron kaming ma-hire na someone can do. Ang dami ng mga ideas ang pumasok sa inyo. Opo, syempre we're desperate to have another baby, but then the first one would be talaga adoption. And then it was so sad for us kasi nga we both grew up in a big family, but then we accepted our fate. Like we focus na lang sa baby namin kung ano yung meron kami. And we are just thankful na meron kaming baby. Okay. So, settled na kayo doon sa baby ninyo? No more plans of Hopefully, adopting? yes. Ilang taon ang baby mo ngayon? 4. 4 years old. Nanluloko na yan. Yes, totoo po. And mahirap yan para sa isang ina kasi ang pangarap din ng mga nanay talaga na ng mga babae talaga na maging nanay at yes. Paanong ginawa mo? Hindi ba na-pamper naman masyado ang baby mo dahil Yes. nag-iisa siya, di ba? Yes. But how do you guide her? It's hard to balance out, like, to spoil her or to discipline her. Oo, totoo. So, ang gusto ko, ibigay ko sa kanya lahat. Hence, kaya nga po ako naging full-time mom. Mhm. Kaya ako nagtayo ng agency kasi I really want to stay home. Oo. Gusto ko po nagtatrabaho ako pero at the same time, I'm looking after her. Mhm. So, it's really hard kasi how do you work and how do you balance it with household works? How do you diba? manage that? Paano yun? Kinakailangan. So may time ka siguro 10 o'clock in the morning, ito na yung para sa work. How do you do that? I think very understanding yung support system ko and even may mga clients and employees. Mhm. So I would say like even up to now, like 4 Uh-huh. years old na yung baby ko, when she wakes up, she wants me beside her. Of course. So, whenever na ganun, parang tinatansya ko po kung anong oras siya magigising. Kasi kailangan nasa tabi niya ako. And then, whenever, di ba, kapag kunwari, nagzo-zoom tayo. So, video call, lumalabas siya sa likod ko. Okay lang yun. Maganda yun, oh. Kapag may mga serious kaming discussion, and minsan, syempre, hindi naman nila pinipili yung mga tantrums nila kung anong episode or anong schedule of the day. So, ako, I'll be transparent to everybody. Yes. Para they accept it and understand it This naman. is me, di ba? Yes. It would be easier siguro pagka nagsimula na siya mag-aral, Yes, sa schooling, yes. meron na siya mga kalaro sa school, pwede ka na mag-focus siguro doon sa Yes, iyong... that's right. Oo. Oh. So, what is this business that you're into? Kwentuhan ko kami tungkol dito. Yes, so pre-pandemic, so 'di ba ang government, they state like for maternity leave 2 months lang. Oo. So how can you really take care of your child with just 2 months? Breastfeeding can go up to 3 years. Mm-mm. Like for me, I stopped breastfeeding na parang mga 4 years bago siya mag 4 years old. So what I did was I found this online platform. Mhm. It's called Upwork. And then, sabi nila, possible daw na magkaroon ng work from home. Okay. So, I tried applying, exploring, just for the sake of it, para lang may options ako. Well, these days, it's very common, di ba? Yes, Work yes. from home. Pero yung Pre-pandemic. wala pa yan. Wala pa Oo. masyado. Hindi pa siya talaga uso nun. Masyado kang demanding pagka ganyan Yes. work from home, Correct, di ba? correct. That's right. So, nag-apply ako and then kinagabihan natanggap agad ako for that job. They was really happy kasi sabi ko, sige, pwede na ako mag-resign kasi pwede ako mag-focus sa baby ko, which is 2 months old lang. Ang Yes. kawawa naman kung iiwan. Oo. So, after nun, may mga clients ako from outside the Philippines. Mhm. So, Wow. I would sleep in their time zone. Like, for example, ang time zone nila, syempre, ang umaga sa kanila, 10:00 na madaling araw sa atin. Oo. So, ang ginagawa ko, graveyard shift talaga. Oo. So, nag-start ako sa kanila 11 p.m. until 5 a.m. How does your husband support you? Yun nga po, ano siya, he used to work for ABS-CBN. Mhm. And then, he got laid off naman po during the pandemic. Welcome to the club. Yes. Oo. Yes, Oo. so we actually met there sa ABS. Anyway, so yun Did you po work yung, for ABS also? I tried to be a talent for Soko. Oh, okay. Yes, that's where we met. Oo, sige. So siya sa Soko siya. And then yun yung ano niya, yun yung source of income niya, and for me, I have my own job sa advertising agency. Uh-huh. And then after nun, okay kami. And then pandemic, Oo. nag-pandemic, and then sumabay pa yung layoff. Yes. So, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera. Mhm. But then, gladly, nauna kami. Kami yung mga una
like pre-pandemic sa work from home. So may edge na kami, may portfolio na kami, we know how it works. So nag-apply ako ng multiple jobs sa Upwork, and then tinanggap ako. Then marami na akong client, like 4 na graveyard shift. So hindi ko kaya mag-isa. So ang ginawa ko, nag-hire ako ng assistant. Okay. So that's how I started my agency. So kukuha ko ng client, and then I get a percentage of my salary sa kanila, and then I give it to other people. What does your client want from you? They actually want someone who can manage their social media for them. Because not everyone has the patience to do the social media. And for foreigners pala, nang nalaman ko sa foreigner, ma-Facebook sila pero hindi sila ganun ka-active like mga Pilipino. Oo, ibang Pinoy eh. Iba talaga. Tas yung humor nila, iba rin. Iba rin yung gusto nila. Ang gusto nila, corporate, nandyan lang. Just for the sake nga na yung business nila is ma-promote lang. Pero other than that, they don't want the toxic effect of social media. That's why they let people handle their social media accounts. So this is a big help to different businesses all over the world. Yes. Paano income mo rito in terms of dollars? Wow. Australian dollars, USD, or sometimes pounds or euros. Ay, that's very nice. Yes. Okay, so sa bahay ka lang? Yes, sa bahay lang ako, nag-aalaga ng baby, pero I'm earning dollars like sa mga OFW na. So, yung mga mothers, yung mga nanay na mga nakikinig ngayon, paano sila maaaring makatulong sa'yo? Pwede ba silang mag-apply? May room ba sila para doon sa negosyo ninyo, sa business nyo? Yes. Paanong role nila? So, meron kasi kaming grupo ng mga moms na nag-work from home. It's called FH Moms. So, ngayon, Mother's Day, meron kaming event sa Araneta City. Okay. Let me just get the info. Alright. Yung mga mothers na mga nanonood po ngayon sa atin, nakikinig sa atin, pakinggan niyo mabuti ito para malaman niyo kung paano kayo maaaring magkaroon ng extra income sa bahay lang, work from home, ano? Yes. So, pwede kayo umattend siguro sa event na ito. What's this event going to be? It's called FH Mom Mother's Day Celebration sa Araneta City in Cubao. And we are giving out free laptops. Uy, yeah. Are you serious? For mommies. Okay. And then, we do talks and workshops and bazaars para makatulong sa kanila to get started sa online freelancing. So, we call it online freelancing. And then, we also have Get Hired Job na event sa Mega Mall on July 26. Doon, sobrang daming businesses na pwede rin sila mag-apply, and then they can work from home. Parang this is a good break for moms, ano? Yes, that's right. Hindi po yung hindi lamang tayo yung mga nanay na may tawag tayo sa mga Tagalog, mga pindangga na mga nanay. Di ba? Alam mo yung ibig sabihin, yung pag typical nanay ka raw, yung wala ka ng time para sa dreams mo. Totoo. And this, magkakaroon ka ng pagkakataon to reach for the stars, di ba? Yes. The thing about it, kasi kapag sinabi nilang mommy ka na, parang wala na eh. Parang end na. Yun na, hindi ka na pwede mag-career. Pero I would say na for me, based on my experience, when I became a mom, yun yung parang naging motivation ko para magkaroon ng career. And para mag-strive hard palalo. Kasi kapag gusto mo, may paraan. That's true. Marami tayong mga na-meet na mga mothers, lalo dun sa programa namin sa Face-to-Face TV5. Yung mga nanay na parang they're contented with just being doon na lang sa bahay, mag-alaga ng baby, maglinis ng bahay, Don't get me wrong, okay lang po yun. Okay lang yun. Mas malaki pa ang mundo, malawak pa ang mundo, di ba? Pwedeng mangarap ka pa para maabot mo. Tama. Ano ang mga requirements ng company nyo para mabigyan natin ng break yung mga mothers? Okay, so first of all, resume. And then cover letter. Ng kung ano yung mga nagawa nyo in the past. Kapag wala naman po, pwede kayong, if wala pa kayo experience, pwede kayo mag-pro bono sa friends and family nyo
Okay. Kung gusto nyo may sample works kayo. And then, I would say, you can explore other platforms such as Upwork, Online Jobs PH. Meron din po mga Facebook groups na naghahanap ng mga virtual assistant. Yes. Yung aking anak, alam mo, nag-work din siya, work from home, pero nagtuturo siya ng English sa Korean, Japanese. Yes, may ganun din po. Diba? Opo, maraming klase Nakakatawa. po. Kasi yung lumalawak ang mundo ng mga nanay. Ganun. So, sa mga talks ninyo, what basically are the topics that you discuss? So, personally, when I do talks kapag pumupunta ako sa mga universities, sa mga community, I talk about entrepreneurship, motherhood, and marketing po. Oo. So, anong tingin mo sa mga mothers na uma-attend sa mga talks niyo? Are they excited Yes, definitely. to join this, Definitely. So, lahat po kasi ng ages ng mga mommies nandun. May mga new moms, merong 30s, may 40s, meron pa nga pong 50s. And nakakatawa talaga that they're willing to learn. I guess, YouTube and Google talaga, sobrang helpful for us. Like, if may question sila or kung anong gusto nilang trabaho na gawin. Kasi marami pong klase. May mga tutor, may mga assistant, may mga admin, may HR. For example, naging nurse ka before or expat ka. May maraming related na niche na pwede mong piliin. So, mga hinahanap mo ito, ha? Talagang gina-guide mo yung mga yes mga po. Ngayon. Paano siya like from end to end, paano mag-a-apply, paano ka pag-usap kay client, paano mo masasara yung account or paano ka magiging ma-hire, and then paano mo gagalingan sa daily work mo pag binomonitor ka, and how you speak then. Let's go back to your daughter. Ano ang plano mo sa kanya? Now that she's 4 years old, dependent yan sa'yo kasi she's the only daughter. Mahirap mag-adjust yan dun sa mga tao na kapaligid sa kanya. Ang daming mga pagsubok niyan. Yes. How do you handle this now? I try to enroll her sa different classes para she can socialize. Kasi mag-isa, naghahanap talaga ng kasama. Tapos parang one time sabihin niya, where's my brother? Where's my sister? And I don't know how to answer. I get offended at some point kasi parang I'm pressured na do I have to answer that? I know she doesn't know yet because she doesn't understand. But then sometimes when people say, hindi nyo pa ba susundan yan? Parang I get offended kasi parang sumatay ako ng anak ako. Why would you ask that? Parang gano'n. Pero not everybody knows naman the situation. So I understand. Hindi mo rin masisi yung mga tao. Yes. Okay, could you give us a contact number of your company? Baka mayroong mga nakikinig sa atin ngayon na gustong mag-inquire, gustong makapagtrabaho sa bahay lang, para magkaroon ng mas magandang future. How can they reach you? Okay, so for email, you can reach us Carthal, that's CARTHAL, .manila@gmail.com. And you can also message us on our Facebook page. That's Carthal Manila, Instagram, and we also have TikTok. So for me personally, I am on LinkedIn. I'm more active there. So it's Tara Fajardo, THARA, and then Fajardo. You can just reach out to me and then sabihin nyo lang na nakinig kayo, and then we'll go from there. I'm willing to help naman. And let's invite them to attend the event Araneta City. Yes, so going back, we have a FH Moms Mother's Day celebration sa Araneta City kung saan ang Filipina home-based moms. But by the way, sobrang laki ng community namin, almost 500K sa group na. So that's really good. So baka pwede din kayo mag-join kasi sobrang daming free seminars and webinars. And then, magbibigay po kami ng free laptop sa Piling Mommy beneficiaries. And then talks, workshop to get started with your online journey or freelancing. We also have giveaways. That's May 11 to 12. Then we also have, Carthal Manila will be at Mega Mall. That's in Mega Trade Hall, July 26. So I hope I see you there. May and July mga activities ninyo. Yes pa. Well, thanks a lot, Farah. Maraming salamat sa iyong panahon.
At sana maging guest ka namin uli dito, Of no? course Pag-usapan natin yung mga businesses ninyo. Yes. And message mo para sa mga nanay na mga nakikinig ngayon na unti-unting nawawala ng pag-asa na sa buhay. I think my only message would be, you have to take care of yourself in order to take care of everybody around you. Like, as mom, sinasabi kasi kapag nagpa-pamper tayo, ano ka, dalaga? Parang, hindi naman sa ganon. At least naman maligo naman tayo everyday. Di ba? Di ba? Magpa-nails tayo or magpa-facial para maalagaan natin yung sarili natin. Pero not to extend naman na mapapabayaan na natin yung mga anak. Like, pamilya. ikaw ayos yung anak mo, parang hindi nakaayos. So, balance out and then it doesn't stop there. Para dun sa mga nagsistruggle, ngayon lang yan. So, may mga times talaga na nasa baba tayo. Pero, I know, ma-overcome natin yon. Siyempre, mommies tayo. And Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you too. Miss Farah Fajardo ang ating nakasama, mga kaibigan. At inaasahan po namin na yung kanyang experiences ay makatulong sa atin. At makita natin na hindi tayo po pwedeng palaging nandun lang sa baba. Meron tayong pag-asang umangat. At magtiwala lang tayo sa Panginoon at matutuhan nating tumayo sapagkat napakaganda ng daigdig. Tara, thanks a lot Thanks, for coming. Sir June. Thank you po. Ang ating oras ganap ng 10:46. Babalik po ang palatuntunang Dr. Love Radio Show. Here is one song na inaabang-abangan po ng maraming Dr. Lovers sa ating programa. Here is Joe Safford. Ito po ang mga nagpadala ng mensahe sa atin. Nais nating pasalamatan sina Alani Hungko na buwabati po ng magandang gabi. Chato Sakluti ng Novaliches, Quezon City is watching us right now. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan. Maraming salamat din po kay Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Buwabati na magandang gabi and Happy Mother's Day to all moms, especially to my mommy Teresita Lopena, Zeni Viernesa Templado, Ate Lori Feria Flores, and all PMBL moms. Pagbati buhat kay Maria Erica Lopena. Si Mercedes Santos, Engineer Mercy Santos, buwabati na magandang gabi and happy listening. And happy weekend to all the listeners of Dr. Love. Happy Mother's Day to all mothers. Edwin Romero, good evening, Brother John. Watching live on Facebook here in the City of Angels, Los Angeles, California. Pacheck po ng attendance at pabati din po ng advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga ulirang mga ina. Pabati din po sa aking pinsan na si Marisa Garcia, who is also watching in Paris, France. Happy weekend. Maraming salamat. Angelita Banataw, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Lina Ho ng Claridel, Bulacan, Lori Feria Flores ng Pasay, Miles Macabentaraya, ang kaibigan natin from Tel Aviv, Milagros ang Cristobal, maraming salamat po. Meli Matabang Peñaranda ng Tuktukan, Taguig City. Evelyn Fortunado at Lilian Panaligan Buen, Happy Mother's Day to your wife, Sister Ludi. And Happy Mother's Day to my nanay Asuncion in heaven. To my daughters Isabel, Sari, and Joanna Bernadette. Buhat po sa ating senior avid fan ng Paranaque, Lilian Panaligan Buen. Narito ang reaksyon ng ating mga listeners. Ang kawawang ina, sabi ni Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Sa halip na kalingain ay inapi pa ng sariling anak. Pakaisipin nyo, hindi kayo magiging tao kundi sa inyong ina. Mahalin nyo ang inyong ina na nag-iisa lang na ina sa buhay nyo. Konting panahon na lang ang ilalagi niya sa buhay na ito. Magpakabait na kayo. God bless you, nanay. Si Nanay Maria yon, ha? Maraming salamat. Si Teresita Perfinian. Nag-uusok ang ating... Ang daming mga messages eh. Teresita Perfinian. Hello po, Dr. Love. Good evening. Habang nakikinig po ako sa inyo, ganyan din po ang tatay ko. Pero ang nanay ko po naman, sobrang bait.
Bakit po kaya ang ibang mga magulang sobrang matatapang noon? Sasagutin ko po yan kasi po yan ang mga natutuhan nila. Hango po yan dun sa mga disiplina ng mga Kastila nung araw. My mother was born in 1910, so you could imagine na nakuha pa niya yung paraan ng disiplina ng lola ko. Yung panahon namin, yung edad namin, yung mga nanay namin, ang mga nanay na huling nanay na hindi nagsusuot ng panty. Oo. Nung araw, walang panty mga nanay noon eh. Pagkatapos sa mga nanay ko, ay na pumasok na yung mga panty-pantylet nung araw. Ayan. So, yung sinauna yon yung mga nanay ko. Panahon nila. Kaya ko lang nasasabi, wala na nanay ko. Pag hindi, baka sabunutan ako pag uwi ko sa bahay. Well, anyway, yun po ang paraan ng pagdidisiplina. Pero tingnan nyo, alam nyo sa Bible, merong sinasabi, spare the rod and spoil the child. Spare the rod and spoil the child. Pag hindi raw tayo na mamalo, may spoil ang mga bata. Now, tingnan po ninyo ang mga bunga ng mga magulang na disiplinarya nung araw. Kami ang bunga nun. Paano namin na-achieve yung mga pangarap namin? Paano kami nagtagumpay doon sa aming mga pangarap? Paano namin naharap ang hamon ng mundo kung hindi kami dinisiplina ng mga magulang namin? Kung hindi kami dinisiplina, baka kami gumagamit ng shabu. Di ba? Magmula nang nawala na yung corporal punishment na yan sa mga anak, na hindi mo na pwedeng pagalitan ng anak mo, hindi mo pwedeng sabunin ng anak mo, hindi mo pwedeng paluin ng anak mo. Tingnan yung dami ng gumagamit ng shabu. Di ba? Mas mabuti pa po yung Mas mabuti pa po yung yung disiplina ng araw. Sabi ni Rome, ang lola daw niya naka-half sleep. Half sleep. Oo. Ay, oo. Ang nanay ko gumagamit din yan. Mga magulang ngayon tinatakot ang mga anak nila didemanda sa bantay bata ng araw, di ba? Yun. Anyway, ano pa? Sino pa? Tingnan natin to. Teodoro Calubag Francisco Jr. Nakakaiyak kanina yung episode ng Face to Face tungkol sa isang ina. Totoo po yan. Maraming salamat po. We still have 5 minutes before 11 o'clock. Mary Vale Arrivederci Roma. Kami po ay magpapaalam na at bago kami tuluyang magpaalam, sa ngalan po ng buong production staff ng programang Dr. Love Radio Show, binabati po namin ang lahat ng mga dakilang ina na mga nakikinig sa ating programa. Happy weekend po sa inyong lahat at maraming salamat sa lahat po ng mga nanay na patuloy na nagmamahal at naglilingkod sa kanilang pamilya.